Si Masato ay isang pangit at malungkot na gamer na may mga nagagalit na issue sa mommy na nakulong sa isang video game kasama ang kanyang ina. Gayunpaman siya pala ang reverse wingman na pumalakpak sa lahat ng kanyang mga kaaway para sa kanya. Ngunit bago ito pinuna ni Masato ang isang survey tungkol sa kanyang relasyon sa kanyang ina at sa mga sagot niya malalaman mo na tulad mo hindi niya talaga siya gusto. Makalipas ang ilang sandali lumabas ang isang ginang na nagngangalang Shiris Epi upang ipaalam sa kanya na batay sa survey magsisimula na siya ng bagong buhay. Ngunit nagtataka siya kung ano ang kalokohan na sinasabi nito. Sinabi niya sa kanya na papasok siya sa mundo ng video game. Bago pa siya makapagsalita pinindot ni Shiris ang enter button sa computer na naging sanhi ng maliwanag na liwanag mula sa screen at agad siyang nasipsip sa screen. Siya ay nasa sabik habang siya ay dinadala sa isang portal sa pag-aakalang siya ay malayo sa kanyang hindi matiis na ina ng ilang sandali. Gayunpaman pagdating sa mundo ng laro lumilitaw din ang kanyang ina na si Mamako kasama ang kanyang mga bag na nagpapalungkot sa kanya tulad ng bawat tanggang teenager na nag-iisip na magagawa nila nang wala ang kanilang mga mommy. Kasunod nito tumungo sila sa Master of Teleportation Palace upang makipagkita sa hari na nagre-rehistro sa kanila at nagtuturo sa kanila ng lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa mundo ng laro. Samantala hindi alam ni Mamako ang tungkol sa mga laro at nagtatanong ng isang hangal na tanong na dapat malaman ng isang mahina at nakakagulat ang hari at si Masato na hindi alam na ang kanyang ina ay ganoon katanga. Pagkatapos ay binigyan siya ng hari ng guidebook na babasahin at sinabi sa kanila na oras na para simulan ang susunod na kaganapan. Gayunpaman sinabi ni Masato na hindi nila tinatalakay ang pinakamahalagang bagay at hinihiling niyang malaman kung bakit narito rin ang kanyang ina. Sumagot ang hari na ang kanyang tanong ay malalim na nauugnay sa layunin ng laro at kung sasabihin niya sa kanya pipilitin siya ng mga GM na gawin ang kanilang pag-uutos kaya napagpasyahan niya na mas mabuti kung natural na matanto ito ni Masato sa pamamagitan ng kanyang kurso ng mga paglalakbay. Kasunod nito dinala sila ng hari sa isang lihim na silid upang ipakita sa kanila ang ilang mga armas na makakatulong sa kanila sa kanilang mga pakikipagsapalaran sa panahon ng laro. Pagkatapos ay sinabi niya kay Masato na pumili ng isa sa mga sandata at agad siyang naglabas ng isang asul na banal na espada na tinatawag na firmament mula sa bato. Sinabi sa kanya ng hari na ang isang bayani lamang ang maaaring humawak ng isang banal na espada at sinabi na siya ay talagang isang tunay na bayani. Nagsisimula siyang makaramdam ng isang badas ngunit ang kanyang panga ay tumama sa lupa kasama ang hari ng si Mamako ay casual na lumakad patungo sa bato at hinila ang dalawang natitirang espada. Susunod silang tumungo sa tutorial battle bilang paghahanda sa mga totoong kaganapan ng laro. Sila ay nahaharap sa isang pares ng mabangis na halimaw at si Mamako ay unang naglunsad ng isang pag-atake na naglalabas ng ilang mga ball ang apoy na kumukuha sa mga halimaw. Mas maraming halimaw ang agad na lumitaw at pinakawalan niya ang kapangyarihan ng pangalawang espada na tinatawag na altura na bumubuo ng mga bola ng karagatan na agad na nagpaulan ng mga pag-atake sa mga halimaw. Pagkatapos ay sinabihan niya si Masato na subukan din ang kanyang espada kaya't masigasig niyang hinugot ito at gumawa ng isang slash upang maisaaktibo ang kapangyarihan nito ngunit ang tanga ay masyadong mahina at nagawa lamang nitong isakay ang isang maliit na ibon. Ipinagdiriwang ni Mamako ang kahinaan ng kanyang maliit na anak ngunit siya ay bumagsak sa lupa na nakakaramdam ng kakilakilabot. Agad siyang lumapit para tanungin siya kung ano ang mali at dahil sa paninibugho tinanong siya nito kung bakit siya ang nakakuha ng 2 hit na multi-target na pag-atake para sa kanyang pangunahing kasanayan sa pag-atake kumpara sa kanyang sariling kakayahan sa pag-atake. Sinusubukan niyang pasayahin siya tulad ng ginagawa ng mga ina kahit na alam nilang halos walang kwenta ang kanilang mga anak ngunit hindi binibili ni Masato ang kanyang kalokohan. Sinabi niya sa kanya na tumayo upang magpatuloy sila sa susunod na pakikipagsapalaran ngunit sinabi niya sa kanya na umalis nang wala siya dahil halatang mas makapangyarihan siya. Masama ang pakiramdam niya at sinabi sa kanya ng guidebook na nakasaad na ang kanyang basic attack skill ay nagbibigay sa kanya ng 2 hit na multi-target na pag-atake. Talagang matutuwa ang kanyang anak at gustong makipagsapalaran kasama siya. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Masato na hindi niya binibili ang buong ideya na makasama siya sa laro at tinanong siya kung bakit siya sumama ngunit sumagot siya na sinabihan siya na huwag pag-usapan ito. Naiinis siya at nagbanta na tatanggihan siya kung hindi siya magsisimulang magsalita na dahilan upang mapaiyak siya kaagad habang sinasabi nito sa kanya na hindi niya iniingatan na saktan siya. Idinagdag niya na gusto niyang makipagsapalaran kasama siya at gumawa ng iba pang mga bagay para maging malapit sila bilang mag-ina.
Agad na sumama ang pakiramdam ni Masato at yumuko sa harap niya upang humingi ng tawad sa pagdura ng basura na sinabi niya kanina at sinabi niya sa kanya na maaari siyang sumama sa kanya sa lahat ng gusto niya. Kasunod nito tumungo sila sa kaharian ng Mammalia at habang naglalakad sila sa abalang lungsod inilabas ni Mamiko ang guidebook mula sa pagitan ng kanyang malaking plot na ikinagulat ng PG-18 na hindi sertipikadong batang lalaki sa tabi niya. Dumating sila sa Adventurers kung saan plano nilang magtipon ng mga tao para sa kanilang party. Napansin nila na ang mga tao doon ay mukhang medyo magaspang at habang nararamdaman ni Masato na kaya niya ito pinakawala ng kanyang ina ang kanyang sandata at sinira ang gusali upang ipakita sa kanila na dapat silang seryosohin. Nangangamba si Masato na baka magkaroon sila ng manlalaro ni Isekai at maparusahan para dito. Gayunpaman lumitaw ang isang sugatang babae na may pulang katas mula sa kanyang ulo at ipinakilala ang kanyang sarili bilang Shirirosa. Tinanggap niya sila sa guild at sinabihan silang huwag mag-alala dahil isa lang siyang in-game object at hindi isang tunay na manlalaro sa makatuwid hindi sila mapaparusahan. Pagkatapos nito isinasaalang-alang nila ang tatlong batang babae na sasali sa kanilang partido at sinabi ni Mamiko kay Masato na kukunin niya ito habang sinusubukan niyang pumili ng isang kasintahan at kapanayaman niya sila bilang kanyang ina na ikinagulat niya. Hindi nagtagal ay sinimulan nilang interviewin ang tatlong babae ngunit tinanggihan silang lahat ni Mamiko dahil sila ay buhong at pangit. Pagkatapos dumating ang isang batang babae na nagpakilala bilang Porta. Hiningi nila sa kanya ang kanyang CV at ibinunyag niya na mayroon siyang walking coupon at may merchant-only na espesyal na bag na nagbibigay sa kanyang party storage kung saan makakapag-imbak siya ng 300 item kahit gaano kalaki. Sinabi pa niya na mayroon siyang mga kasanayan na nagpapahintulot sa kanya na tasahin o lumikha ng mga item. Gayunpaman nagparehistro siya bilang isang non-combat class kaya hindi siya makakalaban. Naririnig ang lahat ng kanyang mga katangian nagpasya silang tanggapin siya sa party na nagpapasaya sa kanya. Kasunod nito iniisip nila kung sino ang susunod na pakikipanayam at si Masato ay nakatagpo ng aplikasyon ng isang batang babae na nagngangalang Wise isang pantas na maaaring gumamit ng mahika. Gayunpaman nakita niya ang isang tala na iniwan nito sa kanyang aplikasyon na nagsasaad na hindi niya sila mamahalin kung hindi nila siya tatanggapin at sa palagay niya ay dapat na isang tyrant ang babaeng ito kaya nagpasya siyang huwag siyang tanggapin. Pinisil-pisil niya ang application letter at tinangka itong durugin ngunit bumalik ito na lumilipad sa kanyang mesa at nakaayos. Sinubukan niya itong iwaksi muli at ganoon din ang nangyari na ikinagalit niya kaya inilagay niya ito sa lupa at sinubukang sirain ito gamit ang kanyang paa ngunit isang maliwanag na liwanag ang biglang sumikat mula sa sulat at si Wise ay lumabas mula rito ay nakakagulat. Si Masato na napagtanto na siya ay nag-transform sa una sa papel gamit ang mahika. Nagalit si Wise at agad na nagpatawag ng magic book at nag-activate ng magic circle sa ilalim niya na agad na nagpapadala sa kanya sa isang hindi kilalang field space. Habang sinusubukang iangat ni Masato ang kanyang ulo pinagmamasdan niya ang mukha nito ngunit hindi alintana ni Bro dahil makikita pa rin niya ang kulay ng kanyang plot armor kaya panalo pa din ito. Tinanong niya siya kung nag-transform siya sa papel upang sorpresahin sila dahil gusto niyang sumali sa kanyang partido ng husto at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya na nagpapahiya sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na umupo sa tabi niya para sa isang pakikipanayam. Samantala nakilala ni na Mamako at Porta si Shiraise na humingi ng paumanhin sa hindi niya mahanap si Masato na nagpalungkot sa kanya na baka hindi na niya ito makita muli. Ibinahagi ni na Masato at Wise ang kanilang nalalaman tungkol sa laro at ibinunyag niya na hindi pa niya alam kung bakit kailangang sumama sa kanya ang kanyang ina sa mundo ng laro. Nag-aalok siya na sabihin sa kanya at ibinunyag na ang layunin ng laro ay tulungan ang mga magulang at mga anak na maging mas malapit kaya naman dinala nila ang bawat test player ng pares at hiniling sa kanila na pumunta sa mga pakikipagsapalaran ng magkasama. Pagkatapos ay idinagdag niya na kahit na hindi niya alam kung paano ginawa ang laro alam niya na ang isang manlalaro ay hindi makakabalik sa kanilang mundo maliban kung matupad nila ang kondisyon ng panalo ng laro na maging malapit sa kanilang mga ina. Kasabay nito sinabi ni Shiraise kay Mamako na dahil ang pinakamahalagang bahagi ng laro ay ang relasyon sa pagitan ng ina at anak dapat niyang gamitin ang bono sa pagitan nila ni Masato upang makipag-usap sa Mother Earth na dapat makatulong sa kanya na mahanap ang kanyang anak. Sinabi ni Wise kay Masato na pumunta rin siya dito kasama niya ngunit naghiwalay sila pagkatapos nilang magkaroon ng pag-aaway at mula noon siya ay nag-iisa at nakulong sa mundo ng laro. Nagtanong si Masato kung sinusubukan niyang i-clear ang laro at bumalik sa kanyang mundo at kinumpirma niya ito ngunit sinabi niyang plano rin niyang maging anak ni Mamako upang gawin itong posible.
Samantala sa kabilang panig tinawag ni Mamako ang kapangyarihan ng Mother Earth na agad na nagdulot ng dagindong sa kinaroroonan ni Masato at itinapon sila sa kinaroroonan niya. Kasunod nito ibinilanggo si Wise dahil sa pagtapak sa mukha ni Masato kanina dahil ito ay isang paglabag sa isa sa mga manlalaro. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Mamako na sinabi sa kanya kung ano ang kanyang plano at ipinaalam sa kanya na hindi niya maaaring gawin ang kanyang anak na babae dahil ang kanyang mukha ay pangit at mayroon siyang kasuklam-suklam na saloobin. Ngunit idinagdag ni Mamako na malugod siyang sumama sa party. Ipinaliwanag ni Masato na ang kanyang ina ay nagnanais na palayasin siya sa kulungan at baguhin ang relasyon ni Wise sa kanyang ina kung makasalubong nila siya sa kanilang mga paglalakbay. Gayunpaman hindi sang-ayon dito si Wise at mas gugustuhin niyang sirain ang mundo kaysa makipagkasundo sa kanyang inutil na ina na iniwan siya. Sinabi sa kanya ni Masato na kailangan nilang maging sa koponan at pakiramdam na hindi siya walang kwenta pagkatapos ng lahat tinatanggap niya na sumali sa partido. Pagkatapos tumungo sila sa isang piitan at habang pinagmamasdan nila ang hukay hindi sinasadyang nahulog sila dito at nakulong. Lahat sila ay magsisimulang magpanik dahil hindi nila nakikita ang isa't isa at ang kanilang mga kapangyarihan ay medyo walang silbi upang iligtas sila. Ngunit pinasaya sila ni Mamako at biglang kumikinang lumilikha ng liwanag para makita nila ang kanilang sarili. Nang makita ito sinabi sa kanya ni Porta na na-activate niya ang isang skill na tinatawag na Mother's Light. Kasunod nito tumungo pa sila sa piitan at hindi nagtagal ay nakatagpo sila ng isang pulutong ng mga putik. Sinubukan kaagad ni Wise na gamitin ang kanyang mahika ngunit ang mga slime ay nagpapakawala ng ganting atake na agad na tinatakpan ang kanyang mahika. Nang makita ito pinaandar ni Mamako ang kanyang espada na lumilikha ng mga spike na sabay-sabay na nag-aalis ng mga halimaw na ginagawang mga gemstones. Agad siyang nag-level up at pinuntahan ni Porta ang mga bato. Gayunpaman habang ginagawa niya bumubulwak ang iba pang mga slime at nagsasama-sama upang bumuo ng isang higanting putik. Sinusubukang muli ni Wise ang kanyang mga magic spell ngunit agad itong nasil muli at ang higanting putik ay bumubulusok ng malansa at malagkit na likido sa kanila. Mabilis na tumalon si Masato upang iligtas ang kanyang ina mula sa malansa na pag-atake ngunit huli na siya. Ang malansa na likido ay dumampi kay Mamako at agad na sinimulang tunawin ang kanyang nakabalangkas na baluti na nagpapakita ng kanyang katawan. Si Masato na nasa posisyon na ng mga melon sa kanya ay agad na sinasamantala na paulit-ulit na isinasawsaw ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga melon habang sinusubukan nitong tumayo salamat sa mad-ulash na likido. Nagawa niyang gamulong palayo bago umakyat sa kanyang ina at sa sandaling iyon ang putik ay nag-shoot ng isa pang malagkit na kata sa kanya. Inihayag ang lahat ng kanyang plot sa 4K gayunpaman nagawa ni Wise na tanggalin ang kanyang mahika at agad na gumawa ng isa pang spell. Gayunpaman hindi ito nakakaapekto sa putik na nagsisisi kay Masato na kinuha ang walang kwentang hangal na ito na pinangalan ng Wise sa koponan. Agad niyang kinuha ang kanyang espada at sinubukang umatake ngunit humakbang pasulong si Mamako naghahangad na makaganti sa halimaw sa pagbunyag ng kanyang balak sa harap ng kanyang anak. Nagpakawala siya ng malakas na pag-atake na nag-activate ng mga spike sa paligid ng higanting putik at agad itong natanggap ni Isekai. Ang putik ay nagiging isang malaking batong pangalahas at may makikitang kabaong dito. Natuklasan nilang may tao sa loob at agad na ginamit ni Wise ang kanyang mahika para buhayin siya. Pagkatapos ay ipinakilala ng madre ang kanyang sarili at binigyan sila ng isang paghahanap na nangangailangan sa kanila na magtungo sa isang nayon na tinatawag na Maman. Pagdating sa nayon dumaan sila sa isang palengke at iminungkahi ni Masato na kumuha ng ilang kagamitan na kailangan para sa kanilang pakikipagsapalaran ngunit iniisip ng kanyang hangal na ina na pumunta sila para sa mga sangkap sa pagluluto. Pagkatapos naghanda si Mamako ng napakasarap na pagkain para sa kanila at pagkatapos nito tumungo sila sa tindahan ng kagamitan upang kumuha ng sandata at kagamitan para sa kanilang paghahanap. Samantala sinubukan ni Mamako ang isang serye ng mga sandata ngunit hindi ito gusto ni Masato at sinabi sa kanya na magbago dahil ang mga ito ay masyado at ayaw niyang tumaas ang kanyang buto habang nakatingin sa kanyang ina. Pagkaraan ng ilang sandali hinihintay ni Masato at Wise ang dalawa pa na nakakuha ng sarili nilang kagamitan at sa oras na lumitaw si Mamako dumating siya na may dalang bag ng mga damit na ikinagulat ni Masato at sinabi niya sa kanya na marami siyang damit para sa lahat. Nagagalit ito sa kanya at sinabi niya sa kanya na nahihirapan siya sa kalokohang ugali na ito na inilalagay niya mula nang dumating sila sa mundo ng laro. Masama ang pakiramdam ni Mamako at sinubukang humingi ng tawad ngunit ang tanga ay patuloy na nagbubulungan. Binabalaan siya ni Wise at agad niyang napagtanto na muli niyang sinaktan ang kanyang ina kaya nagsisisi siya.
Gayunpaman lumuhad siya sa kanya at sinabihan siyang lumapit at aipatong ang kanyang ulo sa kanyang mga hita para makikiliti siya sa kanyang tainga. Pakiramdam ni Masato ay nag-aatubili kaya ang kanyang malakihang puwit ay hindi ituring na anak ng mommy bago ang mga babae ngunit itinulak siya ni Wise na gawin ito at mahinahon siyang humiga sa mga binti ni Mamako habang sila ay nagkakasundo. Pagkatapos nakilala nila ang alkalde ng Nayon na nagpaalam sa kanila na ang isang demonyong tinatawag na Empress of Night kamakailan ay lumitaw sa Nayon at nagsimulang mangapi sa kanila. Hiniling niya na dalhin nila ang pinakamainit na sipa sa chat sa Nayon na maaaring bumuo ng masamang balak kasama niya buong araw nang hindi napapagod. Nang marinig ito nagalit si Wise ngunit sinabi pa ng alkalde na ang sakripisyo ay ibibigay sa gabing iyon. Gayunpaman nang sila ay nawala at hindi alam kung ano ang gagawin dahil ang lahat ng mga lalaki sa Nayon ay kahabag-habag at wala sa hugis na si Masato at ang kanyang partido ay dumating sa tamang oras agad na napagtanto ni Masato na ang kasuklam-suklam na mayor ay nagbabalak na mag-alok sa kanya ang Empress of Night. Gayunpaman pumayag siyang makipaglaro para mapuntahan nila siya. Kasunod nito habang naliligo si Masato sa hot spring biglang sumulpot din ang kanyang ina na walang plot armor na ikinagulat niya. Nagtataka siya kung ano ang ginagawa nito ngunit hinawakan siya nito at isinilid ang ulo sa pagitan ng kanyang mga unan upang payagan ang ibang mga babae na maligo kapag hindi siya nakatingin. Malapit na silang mag-usap tungkol sa bagong banta na kakaharapin nila at nagtataka kung ano ang hitsura ng Empress of Night dahil wala silang impormasyon tungkol sa kanya. Gayunpaman biglang inilista ni Wise ang ilan sa kanyang mga katangian at kapangyarihan na ikinagulat nila at iniwan silang nagtataka kung paano niya nalaman ang napakaraming impormasyon tungkol sa kanya. Halos reflexively tumugon si Wise na ang Empress of Night ay ang kanyang ina ngunit mabilis niyang itinikom ang kanyang bibig at gumawa ng isang halatang kasinungalingan na kahit isang tanga ay madaling matukoy. Sinabi sa kanya ni Masato na pigilan ang pusa na iniinis siya kaya tumayo siya mula sa tubig upang mag-ingat sa kanya nakalimutan na ang kanyang maliliit na melon ay nakalantad. Napagtanto niya kaagad na siya ay nabaliw ngunit sinusubukang panatilihin ang kanyang kalmado na nagpapanggap na hindi nababahala tungkol dito ngunit siya ay napaluha at umalis na karamdam ng hiya. Samantala hinarap ni Shirahase ang Empress of Night at sinabi sa kanya na ang kanyang mga aksyon ay hindi ayon sa kung ano ang nilayo ng developer ng laro kaya kailangan nilang burahin siya sa system. Gayunpaman hindi siya mabura ni Shirahase dahil naglagay na ng countermeasure ang Empress para hindi siya maalis. Gumagawa siya ng isang spell na nagpatalsik sa madre at pagkatapos nito naghahanda siyang wakasan ng tuluyan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang malupit na pag-atake. Ngunit bago niya ito gawin ipinaalam sa kanya ni Shirahase ang tungkol sa kanyang anak na babae si Wise gayunpaman ang Empress ay hindi nagbibigay ng kalokohan tungkol sa kanyang anak na babae na sinasabing siya ay isang pag-aaksaya lamang ng espasyo at na siya ay nakikitungo sa isang huling suntok sa madre na walang buhay at agad siyang may sanga na tumutusok sa kanyang dibdib. Samantala binuksan ni Wise ang tungkol sa Empress of Night bilang kanyang ina at kung paano niya ito pinabayaan upang gastusin ang lahat ng kanyang pera sa mga host club. Idinagdag niya na hindi niya nais na makipagkasundo sa kanya at kahit na sinubukan ni Port at Misato na hikayatin siya sinabi niya sa kanila na hindi ito mangyayari dahil tapos na ito sa pagitan nila. Samantala lumapit si Mamako sa kanya at sinabi sa kanya na hindi pa tapos sa pagitan ng magulang at anak. Idinagdag niya na ang koneksyon sa pagitan ng magulang at anak ay malakas at hindi maaaring masira. Hindi sumang-ayon si Wise sinabing hinding-hindi magiging katulad ng pamilya niya ang kanyang pamilya ngunit bigla siyang niyakap ni Mamako at sinabing ikumpara ito sa nanay niya ang walang kwentang mama niya. Kaya sinabi sa kanya ni Misato na ang kanilang misyon ay ipaalala sa kanyang ina ang ugnayan sa pagitan ng isang ina at kanyang anak. Kasunod nito nakilala nila si Shirahase na patay sa isang puno at binuhay siya ni Wise. Ngunit bago niya maibigay sa kanila ang anumang impormasyon tungkol sa Empress muli siyang namatay dahil ang sanga na ay sakay sa kanya ay nasa kanyang dibdib pa rin. Gayunpaman muli nila siyang binuhay at ibinunyag niya na ang tunay na pangalan ng Empress of Night ay Kazuno na isang manlalaro na nawala sa kontrol at nagsimulang gawin ang kanyang sariling mga libangan. Idinagdag niya na nagawa ni Kazuno na makatipid ng napakalaking halaga ng mga SP upang magamit niya ang cast cancel spell na hindi pinapayagan ang anumang iba pang spell na gumana pagkatapos niyang may cast. Ipinaalam din sa kanila ni Shirahase na si Kazuno ay maaaring gumamit ng isang hindi nakikitang mekanismo ng pagtatanggol na wala sa laro na agad na kinilala ni Misato bilang isang cheat. Naglista siya ng ilan pang mga bagay na kaya niya at ipinaliwanag na ang mga ilegal na aksyon na tulad nito ay malupit na pinarurusahan at ang multa ay maaaring umabot sa daan-daang libong dolyar.
Nakakagulat si Wise na nagtataka kung saan kukuha ng ganoong uri ng pera ang kanyang ina. Nagtanong si Misato kung may magagawa pa ba sila tungkol dito at sinagot ni Shirahase na kung madadala nila ang sitwasyon sa isang nakakapanabot na conclusion na ginagawang mas malapit sina Wise at Kazuno nang hindi nilalabag ang mga patakaran ng laro kung gayon maaari siyang mag-alok ng ilang tulong sa pagwawaksi ng multa. Pagkatapos ng ilang maliliit na pag-uusap agad na binuksan ni Shirase ang isang portal na nagpapatawag kay Kazuno sa kanilang lokasyon ngunit sa sandaling lumitaw siya pinaandar niya ang isang spell na naglalabas ng larvae sa buong kagubatan. Gayunpaman agad itong kinokontra ni Wise sa pamamagitan ng pag-activate ng magic spell na nagpapaulan ng yelo sa larvae na nagpapalamig dito. Sinimulan ni Kazuno na kontrolin ang kagubatan upang salakayin sila at agad na ipinatawag ni Mamako ang mga kapangyarihan ng kanyang dalawang hit na multi-target na mga espada na agad na sumalungat dito. Inutusan ni Masato si Porta na manatili sa kanyang ina at tulad ng sinusubukan niyang tawagan si Shirase na pagtanto niya na ang walang kwentang madre ay Isekai muli. Pagkaraan ng ilang sandali binato ni Kazuno ang kanyang spell at isinara sila sa loob ng kanyang lihim na silid upang hindi na sila makatakas. Sinabi niya sa kanila na sa kwartong ito maaari siyang lumikha ng kahit anong gusto niya at agad siyang nagpatawag ng iba't ibang hayop upang ipakita sa kanila na hindi siya nakakap. Sinabi niya sa kanila na maaari niyang e-troll ang CIA gamit ito at nakawin ang mga lihim na dokumento ng bansa na nag-udyok kay Wise na sabihin sa kanya na masyado na siyang nalalayo. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Kazuno na tumahimik na lang at sinabi niyang hiniling niya na ang laro ay ayusin ang mga bagay sa pagitan nila hanggang sa magpasya si Wise na mag-misbehave. Agad na naalala ni Wise kung gaano siya kaarogante sa kanyang ina at nakaramdam ng pagsisisi ngunit sinabi sa kanya ni Kazuno na nagsisisi siya sa pagsilang ng isang walang kwentang bata na tulad niya at nagpatuloy na sinabi na ang mga bata ay hindi karapat-dapat na magkaroon ng mga bata dahil ang lahat ng ginagawa nila ay ninakawan ang kanilang mga magulang ng kapayapaan at kalayaan. Masama ang pakiramdam ni Wise at humingi ng paumanhin ngunit sinabi ni Kazuno na huli na ang lahat at hinampas siya sa lupa gamit ang isa sa kanyang mga sandata ng hayop. Iniisip ni Masato na ito ay masyadong malupit ng isang ginang na tinatawag ang kanyang sarili na isang ina at nakiusap siya sa kanya na patawarin ang kanyang anak ngunit ayaw ni Kazuno ng kapayapaan. Agad niyang pinaandar ang isang pag-atake ng kidlat at ipinadala ito sa kanya na pinamamahalaan niyang pigilan gamit ang kanyang espada. Ang pag-atake sa lalong madaling panahon ay naging napakalaki ngunit biglang winasak ni Mamako ang lihim na silid gamit ang kanyang kumikinang na espada at ibinalik ang kapaligiran sa kagubatan. Nagpatuloy si Mamako sa pagbibigay ng pinakamahusay na motivational speech na binanggit tungkol sa pagiging ina. Sinabi niya kay Kazuno na gagawin niya ang lahat para maalala niya ang ugnayan ng ina at ng kanyang anak para sa kapakanan ni Wise. Gayunpaman iniisip ni Kazuno na hindi ito isang matalinong kasabihan at ipinagmamalaki na hindi na niya kailangan ang kanyang anak dahil may kapangyarihan na siya na gawin ang lahat sa kanyang paraan. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Mamako na sisirain niya ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya ngunit hindi siya pinansin at tinawag niya si Masato at agad siyang pumwesto para tulungan siya. Humihingi siya ng paumanhin para sa pagiging makasarili sa lahat ng panahon at sinabi sa kanya na natutuwa siya na siya ang kanyang ina na nagpatulo sa kanya ng maalat na tubig mula sa kanyang mga mata. Kaagad na nagpakawala si Mamako ng napakaraming pag-atake gamit ang kanyang espada ngunit hinarangan ni Kazuno ang lahat sa pamamagitan ng pagbuo ng isang hadlang sa kagubatan ngunit nagulat siya nang ang isa sa mga pag-atake ay tumakas sa kanyang depensa at naputol ang kanyang pisngi. Nagpadala si Mamako ng higit pang mga pag-atake ngunit patuloy na nilalabanan ni Kazuno ang mga ito gamit ang kanyang hindi malalampasan na hadlang. Samantala kinuha ni Porta ang isang magic ball at ipinasa ito kay Masato hinihiling sa kanya na ihagis ito sa barrier at pagkatapos gawin iyon ang magic ni Kazuno ay naging seliado. Nagawa niyang ipadala ang kanyang mga sandata ng hayop sa kanila ngunit sinira ito ni Mamako sa isang hiwa ng kanyang espada. Nang makitang wala ng pagtatanggol ang kanyang inaagad na pinaandar ni Wise ang isang spell na nakakalat sa kanya at sa mga hanggal na lalaki na nagsisilbing kasangkapan niya na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na sumuko na ngunit tumanggi siya at agad na tinawag ang mga pakpak upang lumipad. Gayunpaman mabilis na nagpadala ng pag-atake si Masato pinutol ang isang pakpak at sinundan ng isa pang pag-atake pinutol ang pangalawang pakpak at ibinagsak siya sa lupa sa mga bisig ni Wise. Nagkasundo ang dalawa ngunit hindi nagtagal ay nagsimula na namang mag-away na ipinagtataka ng isa kung pamilya ba talaga sila.
Kinabukasan muli silang umalis at pinili ni Wise na ipagpatuloy ang pakikipagsapalaran sa kanila kahit na nakipagkasundo na siya sa kanyang ina at makakabalik na sa totoong mundo. Habang naglalakad sila biglang lumitaw ang isang screen sa kanilang harapan kung saan sinabi ni Sherazade sa kanila ang patutunguhan para sa kanilang susunod na paghahanap at agad silang tumungo doon. Sa kanilang paglalakbay nakatagpo sila ng ilang mapanganib na mga hayop ngunit habang naghahanda silang labanan ang mga ito pinakawalan ni Mamako ang mga kapangyarihan ng kanyang espada at lahat sila ni Isekai sa isang iglap na naging dahilan upang si Masato at Wise ay nagsimulang magtanong kung ano ang dahilan ng kanilang pag-iral kapag sila ay talagang magkasing galing. Bilang walang kwenta sa team dahil kinukuha ni Mamako ang lahat ng kaluwalhatian at nangangatuwiran si Masato na hindi siya kailanman magiging mas malakas kaysa sa kanyang ina kung patuloy niyang lalabanan ang mga normal na laban at gusto niya kung may pagsisikap na palakasin sila. Habang iniisip niya ito isang sasakyang panghimpapawid ang lumilipad sa itaas nila at nagsimulang magbuhos ng ilang flyers. Kinuha niya ang isa sa kanila habang iniisip niya kung ano ito at natuklasan niya na ito ay isang flyer na naghahanap ng mga adventurer para sa isang quest sa isang akademya. Nakita siya ni Mamako na nakatingin dito at nagmumungkahi na mag-enroll siya sa akademya kung gusto niyang maranasan kung ano ito. Agad siyang nabigla dahil sabik na siyang mag-enroll at agad silang tumungo sa akademya. Pagdating sa akademya muling tiningnan ni Masato at ng iba ang flyer at napagtanto niya na maaari silang makakuha ng 1 toneladang SP points sa pamamagitan lamang ng pagiging estudyante sa paaralan. Natuklasan din nila na may mga item sa flyer na mukhang eksakto kung ano ang kailangan nila upang mapalakas ang kani-kanilang mga kasanayan at ito ay nagpapasaya sa kanilang ngunit ang dahilan ni Masato na hindi ito maaaring nagkataon. Tinanong ni Port si Masato kung okay lang kung paano niya iniwan ang kanyang ina at sumagot siya na walang paraan na dadalhin pa rin niya ang kanyang ina sa akademya. Hindi sinasadyang nakasalubong niya ang isang babaeng nagngangalang Medhi na itinuturing niyang pinakamagandang babae na nakilala niya sa buong buhay niya. Agad niya itong tinulungang tumayo ngunit bago niya magamit ang walang kwentang pick-up line ay hinintay niyang gamitin ang buong buhay niya nang lumitaw ang nanay ni Medhi si Metamama at nagsimulang magreklamo tungkol sa tagumpay ng kanyang anak hanggang sa sabay silang umalis. Gayunpaman iniisip ni Masato na malapit na siyang magkaroon ng pinakamagandang oras sa kanyang buhay sa paaralan dahil nakilala na niya ang isang cute na babae na tulad niya. Kasunod nito ipinakilala sila ng isang pangit na matandang lalaki sa klase na naglalaman ng ilang pangit na bilugan ng mga mag-aaral na hindi pa ganap na binuo. Pumasok din si Medhi upang ipakilala ang kanyang sarili at nang makita siya muli sinabi niya sa kanya na masaya siyang mapunta sa parehong klase kasama niya na nasa sabik ang tanga sa pag-aakalang ang kanyang malungkot na asno ay nagsako ng isang babae. Gayunpaman muling lumitaw ang kanyang ina at binalaan siya na huwag subukang lumapit sa kanyang anak. Magsisimula ang klase sa ilang sandali at nagsimulang magtanong ang guro kung saan sinagot ni Medhi ang una at nakakuha ng 10 SP point bilang gantimpala. Tinanong ng guro ang pangalawa at habang tinatangka ni Masato na itaas ang kanyang kamay pinigilan siya ni Metamama dahilan upang muling sumagot si Medhi at manalo ng 10 pang puntos. Sunod-sunod na tanong niya at nang tumayo si Mai para sumagot bigla siyang nahihilo at nakatulog. Ang buong klase ay nakatulog maliban kay Masato na napagtanto na si Metamama ang may pananagutan dito upang maiwasan ang sinuman na lampasan ang kanyang anak na babae. Gayunpaman nagulat siya na hindi siya inaantok at ibinunyag ng tanga na mayroon siyang plot armor kaya pinatindi niya ang kanyang spell na agad siyang nahihilo. Mamaya pagkatapos ng klase habang pinag-uusapan ni Masato at ng mga kaibigan ang kalupitan na dulot ng Metamama sinabi na hinahanap siya ng isang hot girl kaya sa pag-aakalang si Medhi iyon agad siyang lumabas para makipagkita ngunit nabigo siya nang mapagtantong mommy niya iyon. Pagkalipas ng ilang sandali lumitaw si Shiraze at sinabi sa kanila na ang paaralan ay mabilis na itinayo upang itakwil ang mga mapagmataas na magulang na nagreklamo sa laro na walang lugar para sa mga bata upang matuto. Agad na napagtanto ni Masato na ang mga bagay sa flyer ay nilayon upang akitin sila sa paaralan at sinabi sa kanya ni Shiraze na ang kanilang trabaho ay upang mahawakan ang mga problema sa pagitan ng mga magulang at mga bata na hindi magagawa ng mga GM ngunit hindi sumasang-ayon si Masato. Gayunpaman sinabi ni Shiraze na wala silang pagpipilian at kailangang ayusin ang kasalukuyang problema sa paaralan dahil ang paaralan ay maraming mga bug na nangangailangan ng pagsisiyasat dahil ito ay naitayo ng napakabilis. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanila ang isa sa mga surot na sinasabi niya sa pamamagitan ng paglalakad sa isang puno at agad na namamatay sa sandaling makalabas siya rito.
Kasunod noon magsisimula na ang susunod na yugto ng klase at sumama na rin si Mamako sa klase na ikinagulat ni Masato na ayaw mawala ng mukha sa crush niya kaya tumutol siya dito. Gayunpaman nakiusap si Mamako sa guro at pinayagan siyang manatili. Magpapatuloy ang sesyon ng klase sa pagtatanong ng guro ng higit pang mga katanungan. Sinubukan ni Metamama na ibigay muli ang kanyang sleeping spell sa klase ngunit agad itong napawalang bisa ng kakayahan ng ina ni Mamako sa paggugupit na hindi niya namamalayan. Pagkatapos nito nagtanong muli ang guro at itinaas ni Mamako ang kanyang kamay na iwan si Masato na nagtataka kung ano ang ginagawa niya. Sinubukan niyang magprotesta laban dito ngunit ipinagkaloob ng guro ang kanyang mga manunood dahil nakasuot siya ng uniforme at sa bawat sagot na sinagot ni Mamako nakakakuha siya ng 30 puntos sa halip na 10. Natapos ang pagsusulit na si Mamako ang nangunguna sa klase habang si Medhi ang pumangalawa na nagagalit sa kanyang ina. Muli na namang nakaramdam ng kilabot si Masato na muling kinuha ng kanyang ina ang spotlight. Kinabukasan mabilis na umalis si Masato para sa paaralan bago pa handa ang kanyang ina dahil hindi dapat makita ang isang alpha na lalaki na pumapasok sa paaralan kasama si Mommy. Habang tumatakbo siya naabutan siya ni Medhi at habang nag-uusap sila tinanong niya ito kung maaari nilang pag-aralan ang agham sa likod ng tunog ng pagpalakpak na nangyayari sa isang matinding ehersisyo. Agad siyang sumang-ayon na nagpapasaya sa kanya na baka papunta na siya sa kultura. Gayunpaman sinira ng kanyang ina ang palabas nang bigla siyang itumba sa lupa gamit ang isa sa kanyang mga spike para makahabol siya. Malapit na rin silang makilala ng Metamama at handa siyang tiyakin na hindi nakawin ni Mamako ang spotlight ngayon tulad ng ginawa niya noong nakaraang araw. Samantala habang nag-uusap sila biglang nakarinig si Masato ng mahinang boses na nagmumura kay Metamama at nagtataka siya kung ano ito habang tuwang-tuwang umalis si Medhi kasama ang kanyang ina. Sa paaralan inanunsyo ng guro na ang klase ngayon ay sa paggawa ng mga item na isasagawa nila sa pamamagitan ng pagluluto. Nagawa ni Porta ang isang bagay na mahusay mula sa kanyang mga itlog dahil mayroon siyang kasanayan sa paggawa ngunit sina Wise at Masato ay nakakagawa ng isang bagay na kasing kilabot ng kanilang mga mukha. Samantala nakita ng guro ang kakayahan ni Medhi sa pagluluto at iginawad sa kanya ang 10 puntos para sa paggawa ng isang hindi kapani-paniwalang bagay kahit na siya ay isang combat class player. Ipinagmamalaki ni Masato ang kanyang crush ngunit tinawag ni Wise ang kanyang pansin kay Metamama na naghahagis ng magic at illusion magic na nagsasabi sa kanya na sigurado siyang nagluluto rin si Medhi ng mga crap na tulad nila. Hindi siya sumang-ayon at kumuha ng kutsara para matikman na nagsisisi lang. Nagsimula ring magluto si Mamako at binigyan niya si Masato ng lasa ngunit tinanggihan niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na ito ay masyadong mainit. Gayunpaman hinaypan niya ito upang mabawasan ang init at muling binibigyan siya ng lasa na atubiling sumang-ayon siya. Bigla siyang nag-level up sa kanyang rate ng tagumpay sa paggawa ng item na ikinagulat niya at ipinaliwanag ng guro na dapat itong espesyal na kasanayan ng ina na tinatawag na Mother's Breath. Nang marinig ito agad na nakiusap sina Porta at Wise kay Mamako na bigyan din sila ng Mother's Breath at ginawa niya ito agad ding pinalakas ang kanilang rate ng tagumpay sa paggawa ng item. Ang tatlo ay nagpatuloy na gumawa ng isang bagay na mahusay sa kanilang mga materyales sa pagkain na ikinagulat ng buong klase at ang guro ay nagbibigay sa kanila ng 20 puntos bawat isa para dito. Gayunpaman ito ay gumagawa ng Metamama na talagang galit. Mamaya sa hapon naghahanda sila para sa isang swimming class na ang lahat ay lumilitaw sa kanilang iba't ibang mga swimsuit. Ngunit nakakaramdam si Masato ng kakilakilabot na makikita niya ang kanyang ina na naka-reveal na swimsuit at sa sandaling lumitaw siya lahat ng lalaki sa klase ay naakit sa kanya kaya naisip ni Masato na ito ang pinakamasamang karanasan sa kanyang buhay kaya tumalon siya sa pool na malungkot. Hindi nagtagal ay inilabas siya sa pool at habang inaalagaan siya ni Mamako patuloy na nagagalit si Metamama na ninakaw ni Mamako ang atensyon ng lahat kanina ngunit sa palagay ni Meti ay nagsisilbi lamang ito ng tama sa kanyang kaawa-awang ina. Narinig ito ni Masato at sa pag-aakalang si Wise ang nagsabi niyan sinabi niya sa kanya iyon na masyadong masama ngunit hindi alam ng babae ang heck na sinasabi niya. Malapit nang magsimula ang mahihinang klase at ang mga estudyante ay naatasang ay sakay ang mga halimaw sa pool. Si Meti ay sakay ang unang halimaw at ipinagdiwang siya ng lahat kaya lumubog si Masato sa ilalim ng tubig upang maghanap din ng halimaw kasama ang kanyang ina na nagpapasaya sa kanya. Nakatagpo siya ng isang higanteng octopus at inalis ito sa isang slash. Nagpapatuloy ang hamon at nakipagkompetensya si Masato kay Meti sa isakaing isang partikular na halimaw na isda.
Habang lumalangoy sila patungo sa isda hinikayat ni Mamako si Masato at pinalakpakan siya na naging determinado siyang manalo ngunit sa kabilang banda kinukulit lamang siya ni Metamama na sinasabi sa kanya na tiyaking mananalo siya kung hindi ay mapag-alitan siya. Biglang nawala ng motibasyon si Meti at huminto habang sinisimulan niyang mainis ang kanyang ina na ikinagulat ni Masato na huminto rin para alamin ang nangyari. Gayunpaman biglang lumitaw ang isang higanteng anemone sa dagat mula sa pool at sinunggaban si Mamako. Nagsimulang maramdaman ng may kulturang halimaw ang kanyang balak na naging dahilan upang makagawa si Mamako ng ilang masasayang ingay ngunit mabilis siyang binigyan ni Porta ng espada at hiniwa niya ang mga binti ng halimaw at pinalaya ang sarili. Nang makita ito hinawakan ni Masato ang kanyang espada at sinuntok ang natitira sa halimaw agad itong hinarap. Pagkatapos idineklara si Masato na panalo sa hamon at habang ipinagdiriwang siya ni Mamako sinampal at sinaway ni Metamama si Meti sa halip dahil hindi siya manalo. Pagkatapos si Meti ay nagtungo sa isang liblib na lugar upang ilabas ang kanyang galit at sina Masato at Mamako na napansin na palagi siyang kakaiba ay sumunod sa kanya. Kasunod nito gumawa si Masato ng isang shower plot kasama ang mga babae at habang nandoon sinabi niya sa kanila na nag-aalala siya tungkol kay Meti at sa kanyang ina ngunit sinabi sa kanya ni Wise na hindi nila ito negosyo kaya hindi sila dapat makisali. Gayunpaman ipinaliwanag niya na alam niya kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng mga problema sa ina ng isa at hindi alam kung ano ang gagawin. Ipinahayag pa niya ang kanyang pagpayag na tumulong at sinabi sa kanila na kailangan niya ang kanilang tulong dito at sumasang-ayon silang tumulong. Kinabukasan sa akademya inanunsyo ng guro ang paparating na pagdiriwang ng paaralan ngunit sa palagay ni Masato ito ay katawa-tawa dahil ito ay impromptu at ang klase ay hindi nabigyan ng tamang kaalaman. Sinabi sa kanya ng guro na ito ang dahilan kung bakit ito kahanga-hanga. Idinagdag din niya na ang festival ay magsasama ng isang pop quiz kung saan ang mga mag-aaral ay bubuo ng iba't ibang grupo at bubuo ng anumang nais nila at bibigyan ng mga puntos batay sa kanilang pagganap. Pagkatapos nito sinabi niya sa kanila na ang kanilang mga magulang ay pinahihintulutan na makilahok kaagad na nagpalungkot kay Masato na tila hindi na siya maaaring mahiwalay sa kanyang ina. Agad na iminungkahi ni Mamako na gumawa sila ng isang maliit na kape para sa pagdiriwang ng paaralan dahil kumpiyansa siya na makakapagluto siya ng masarap. Nang marinig ito ni Metamama agad niyang idineklara na gagawin nila ng kanyang anak ang parehong bagay at kung sino ang magtitinda ng mas maraming pagkain ay nanalo na ikinagulat ni Mamako na hindi nagplanong makipagkompetensya. Dumating ang pagdiriwang ng paaralan at ang magkabilang partido ay nagsimulang maghanda ng pagkain para sa mga customer. Gayunpaman dinagsan ng lahat ng estudyante ang kape ni Mamako na ikinagalit ni Metamama nang malaman niyang walang customer na gusto ang kanyang pagkain. Sinabi ni Metamama kay Medi na magpalit ng kanyang swimsuit upang maakit ang lahat ng mga lalaki sa tindahan at habang siya ay nag-aalanganan ng kaunti pinunit niya ang kanyang uniforme at inilantad ang kanyang balak. Samantala si maswerteng Masato ay lumabas sa tamang oras at nakita ang kanyang plot sa HD na humihingi siya ng paumanhin sa pagdating sa maling oras. Pagkatapos ay sinabi niya na dumating lamang siya upang tingnan kung paano nasiyahan si Medi sa kanyang pagdiriwang ngunit handa siyang harapin ang anumang parusa. Ina-activate ng Metamama ang kanyang magic at hindi siya agad pinayagan. Gayunpaman kapag sa tingin niya ay patay na siya tumataas ang kanyang kakayahan mula sa patay na anyo patungo sa anyo ng espiritu dahil sa maraming instant death attack na natanggap niya. Ang kanyang espiritu ay nagsimulang lumutang sa paligid ng silid at siya ay nagmamasid habang sinabi ni Metamama kay Medi na akitin siya kapag siya ay muling nabuhay upang siya ay makahanap ng isang paraan upang mapasok siya at masira ang tindahan ng kanyang ina. Nag-aatubili si Medi ngunit pinipilit pa rin siya ng kanyang ina na nagsasabing kailangan nilang manalo sa anumang paraan. Pagkaraan ng ilang sandali nagsimulang kumilos si Medi sa paligid ni Masato ngunit hindi siya nahuhulog sa kanyang kalokohan dahil alam na niya kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Hindi nagtagal ay tinawag siya nito at ipinaalam na alam niya ang kanyang mga gimmick na agad na nagpapasama sa kanya gayunpaman lumitaw si Metamama bago siya makapangaral sa kanya. Nakiusap si Masato sa kanyang ina na itigil ang pagpilit sa kanya na gawin ang hindi niya gustong gawin ngunit hindi siya nakinig at sinabi na ang kanyang anak na babae ay dapat maging numero 1. Sinabi sa kanya ni Masato na halata na kung sino na ang nanalo ngunit hinahamon niya ito sa isang beauty contest sinabing malalaman nila kung aling tindahan ang may pinakamainit na waitress. Malapit nang magsimula ang beauty contest at kahit na bumagsak si Medi sa entablado pinupuri siya ng lahat ng lalaki dahil siya ang pinakamagandang babae sa paaralan at nakakuha siya ng 70 puntos.
Gayunpaman umakyat si Y sa tabi upang ipakita ngunit walang sinuman maliban kay Porta ang bumati sa kanya dahil isa lang siyang pangit na kasuklam-suklam na asshole na walang pakialam. Ang host ay tumatawag para sa higit pang mga kalahok ngunit walang dumating. Gayunpaman dumating si Ma'am Iko sa tamang oras na may dalang kaldero ng pagkain upang mapainit ito ni Wise gamit ang kanyang mahika sa apoy. Pagkatapos magpainit ng pagkain na pagtanto niyang maaari na lang siyang umakyat sa entablado at gamitin ang pagkakataong ibenta ang kanyang pagkain. Kaya pumunta siya sa entablado at ibinalita na handa na ang pagkain na agad na nagdulot ng kaguluhan mula sa mga mag-aaral na tinalo ang sukat ng pagsukat na ginawa siyang panalo sa paligsahan sa kagandahan. Galit na galit si Metamama ngunit bago niya ito may bulalas kay Medi hinawakan ni Masato ang kanyang mga kamay at tumakbo at kinaladkad siya habang sina Wise at Porta ay sinusundan din sila. Nang maglaon sinabi niya sa kanya na alam niya ang susunod na mangyayari kaya nagpasya siyang kunin siya. Tinanong siya ni Wise kung hanggang kailan niya gustong manatiling alipin ng kanyang ina at huwag gawin ang gusto niya. Hinihikayat nila siyang gamitin ang kanyang kalooban ngunit tumugon siya na wala siyang kaibigan at makakasama lamang niya ang kanyang ina. Sinabi agad sa kanya ni Masato at ng dalawa pa na kaibigan niya sila at nariyan para sa kanya na nagpaluhan na sa wakas ay nagkaroon na rin siya ng mga kaibigan pagkatapos ng mahabang buhay ng paghihirap at pagkabagot. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang tumawa kasama sila ngunit biglang tumalon sa kanya ang kanyang ina at inipit siya sa puno sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang leeg. Tinanong siya kung ano ang ginagawa niya sa mga talunan na iyon. Sumagot si Medi na sila ang kanyang mga bagong kaibigan ngunit ang kanyang ina ay pumutol at sinabi sa kanya na hindi niya kailangan ng anumang mga kaibigan at kailangan lamang na maging numero uno sa lahat ng bagay. Agad niyang isinaaktibo ang kanyang mahika at tinangka siyang hampasin ngunit hinarang ito ni Mamako. Sinabi sa kanya ni Mamako na masyado siyang matigas sa kanyang anak ngunit sumagot si Metamama na dapat si Medi ang numero uno upang maipagmalaki niya ang pagiging nanay ng numero uno. Nang marinig ito napagtanto ni Medi na ang kanyang ina ay naghahangad lamang ng kanyang mga makasariling interes sa lahat ng panahon at agad na nagngangalit na isinaaktibo ang lahat ng kanyang kapangyarihan at nagiging isang A-rank na demonyo. Sinimulan ni Medi na sirain ang lahat ng nasa paligid niya na nagpaisip kay Masato kung ito ba ang crush niya o ano. Nagalit si Metamama at pinaandar ang kanyang magic staff na nagbabalak na hampasin si Masato dahil sa sanhi nito ngunit mabilis na hinaranggan ni Mamako ang kanyang pag-atake. Sinabihan niya si Masato at ang iba pa na harapin si Medi habang hinahawakan niya ang pangit na asong ito. Ang Metamama ay agad na nag-activate ng spell at bumubuo ng 3 golem mula sa lupa ngunit habang papalapit sila kay Mamako upang salakayin siya ang kanyang espada na nagpapahintulot sa kanya na kontrolin ang lupa ay kumikinang at mahinahon niyang sinabihan ang mga golem na patawarin siya habang nakikipag-usap siya kay Metamama agad na pinaghiwa-hiwalay ang mga ito. Nagulat si Metamama at nagtataka kung paano ito nagawa ni Mamako dahil ito ang kanyang pinakamahusay na pag-atake. Sagot ni Mamako na mahinahon na lamang niyang pinasunod ang mga ito na siyang magiging lecture niya sa araw na iyon. Nagsisimula siyang magbigay ng panayam tungkol sa pagiging magulang. Samantala habang ginagawa ni Wise ang kanyang spell para labanan si Medi bigla niyang naubos ang kanyang MP dahilan para hindi na siya makapagpatuloy. Muntik na siyang tamaan ni Medi gamit ang kanyang buntot ngunit iniligtas ni Masato ang kanyang hanggal na mukha kasabay ng kanyang magic shield. Pagkatapos ay sinabihan niya si Porta na bigyan siya ng ilang MP potion para ma-refill niya ang kanyang MP habang nakikipag-ugnayan siya sa demonyo. Samantala sa mahaba at nakakainip na lecture ni Mamako bigla siyang nagliliwanag at nagsuspinde sa hangin na napagtanto ng iba na ang kakayahan ng inang liwanag ay naisaaktibo. Gayunpaman ang liwanag ay nagniningning ng napakaliwanag at ang kanyang mga salita ay naging mas malinaw at malakas na agad na tinawag ni Porta bilang mas mataas na antas ng liwanag ng ina na kilala bilang mga salita ng ina na gumagamit ng pinagsamang kapangyarihan ng bawat ina sa buong mundo at nagpapahintulot sa kanya na magsalita para sa kanila. Matapos marinig ang lahat ng ito sumama ang pakiramdam ni Metamama nang mapagtanto niya na siya ay naging isang kahila-hilakbot na ina at lumapit si Mamako sa kanya upang tapikin siya. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang anak na babae ay nasa isang masamang kalagayan ngayon at agad na tumakbo sa eksena kung saan siya ay nakikipaglaban kay Masato. Tinatamaan ni Medi si Masato gamit ang kanyang buntot at habang ang kanyang ina ay nagsimulang magsalita din siya ay naasar at tinatuboy din siya ng kanyang buntot.
Gayunpaman tinanggap ni Metamama na kasalanan niya ang lahat at walang takot na tumayo sa harapan ng kanyang anak, umaasang ipakita na nagsisi siya, ngunit hindi binibili ni Medi ang lahat ng harapan ng kanyang mabuting ina at muntik na siyang matumba muli, ngunit mabilis itong hinaranggan ni Masato gamit ang kanyang kalasag. Sinabihan niya si Wise na ilunsad ang kanyang mga pag-atake, ngunit habang sinusubukan niyang gawin, agad na tinipon ni Medi ang lupa mula sa lupa at bumuo ng isang protektadong shell sa paligid niya. Dahil dito pinanghinaan ng loob si Masato dahil wala na silang ibang magagawa para maabot siya, ngunit agad na pumasok si Mamako sa eksena at naglunsad ng ilang pag-atake sa pamamagitan ng kanyang dalawang hit na multi-target na pag-atake pagsira ng mga shell. Nang makita ito, napagtanto ni Masato na ang kanyang mahinang puwet ay hindi kailanman magiging kasing lakas ng kanyang ina at pagkatapos ay agad siyang tumalon sa hangin habang nagpapakawala ng isang malakas na pag-atake sa demonyo na agad na naging sanhi ng pag-crack ng kristal sa mga tauhan ni Medi na agad na pinatuyo ang demonyo. Bumagsak ang anyo ng tao ni Medi sa lupa at mabilis na pinuntahan siya ni Metamama. Pagkatapos nagkasundo muli sina Metamama at Medi at humihingi ng paumanhin si Metamama sa pagiging isang kakilakilabot na ina na hindi nag-aalaga sa kanya mabuti kahit na ang gusto lang niya ay maging isang mahusay na ina sa kanya. Samantala sinabi ni Masato sa kanila na siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng kanyang mga tauhan. Nang maglaon nagdaos sila ng isang maliit na salo-salo at si Masato ay lumapit sa mga bagong magkasundo na miyembro ng pamilya upang hilingin sa kanila na sumali sa kanyang partido. Gayunpaman tinanggihan ni Metamama ang alok, sinabing plano niyang mag-log out sa laro para maalis niya ang Dark Legacy na naiwan niya para sa iba pang mga ina, ngunit sinabi niya sa kanya na maaaring handang sumali si Medi. Agad na ipinakita ni Medi ang kanyang interes na sumali sa party para mas mapalapit siya sa kanya at hayaan siyang tuklasin ang piitan sa pagitan ng kanyang mga binti bilang tunay na adventurer na siya. Gayunpaman iniisip niya kung makakapatuloy ba siya sa laro dahil nagla-log out ang kanyang ina, ngunit biglang lumitaw si Cersei at sinabing ito ay isang bagay na hindi nila mapapansin tulad ng ginawa nila para kay Wise. Pagkalipas ng ilang araw habang si Mamako ay nagsasurvey tungkol sa laro, lumilitaw ang isang kawan ng mga halimaw at habang papalapit sila sa kanila naisip ni Masato na oras na para bigyang pansin ng kaunti dahil abala ang kanyang ina. Ngunit bago siya at ang iba pang mga maaaring harapin ng partido ang anumang pinsala, napansin at pinakawalan ni Mamako ang malakas na pag-atake gamit ang kanyang nilulupig na sandata, sabay-sabay na ay sakay ang mga halimaw. Ito ay nagpaparamdam sa iba na medyo walang silbi sa party dahil inaalis lang ni Mamako ang mga halimaw na may isang hit na pag-atake sa bawat oras. Nangangatuwiran si Masato na kailangan nilang humanap ng paraan para maging mas malakas kaysa sa kanyang ina at biglang may bumagsak na flyer sa kanyang harapan na nagsasabi sa kanya na bukas na ang isang bagong tower dungeon at sinumang makakumpleto nito ay mabibigyan ng anumang hiling nila. Agad silang tumungo sa tore at nakilala ang ilang kababaihan na nagrereklamo tungkol sa kanilang mga nawawalang anak na lalaki na pumasok sa piitan ay hindi na bumalik mula noon. Naguguluhan sila at habang iniisip nila kung ano ang nangyayari, nakita nila ang bangkay ni Shuras at agad itong dinala sa isang liblib na lugar upang buhayin siya at tanungin siya tungkol sa buong bagay. Dinala niya sila sa piitan at sinabi sa kanila na hindi nila kayang linisin ang piitan ng mag-isa at kakailang ganing makipagtulungan sa ibang mga manlalaro. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang partikular na palapag at nakasalubong nila ang isang tulala na nakabuka ang bibig. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang manti, isa sa apat na fiend ng rebeldeng grupo na pinangalanang Rivoli at ang taksil ng mga ina. Inihayag niya na ang grupo ng rebelde ay naglalaman ng mga bata na nagrebelde laban sa kanilang mga ina at sinabi pa na ang lahat ng mga adventurer sa bayan ay sumali na sa kanyang grupo. Gayunpaman nang magpakilala si Mamako, natakot siya at nagsimulang tumakbo dahil sa takot sa kanya, ngunit bigla siyang nadulas at nahulog sa hagdan. Ang ilang mga simps ay agad na dumating upang dalhin siya at habang siya ay umalis sinabi niya kay Masato at sa iba pa na kanilang lilisanin ang piitan sa harap nila. Pagkatapos sinabihan sila ni Shuras na lumabas ng piitan dahil nakuha na nila ang lahat ng impormasyong kailangan nila. Sa paglabas sinabi niya sa kanila na ito ay isang hindi inaasahang pangyayari sa loob ng laro at ipinaliwanag na ang grupo ng mga idiot na nakita nila kanina ay ang mga nawawalang anak na inirereklamo ng mga ina. Idinagdag niya na dapat ay iniwan nila ang kanilang mga ina upang sumali sa grupo ng mga rebelde at ang nasa likod ng lahat ng ito ay isang manti. Iniwan ng mga bata ang kanilang mga ina upang maalis nila ang piitan at mapagbigyan ang kanilang mga kahilingan. Nang marinig ito, nagpa siya ang partido na itigil ang kasamaan at ibalik ang mga bata sa kanilang mga ina.
Ngunit para maisakatuparan ito kailangan muna nilang bumuo ng isang guild at mag-recruit ng iba pang miyembro kaya dinala sila ni Shura sa isang abandonadong gusali para gamitin bilang HQ ng kanilang guild. Kinabukasan nahati sila sa dalawang grupo, isang grupo para linisin ang kasuklam-suklam na apartment habang ang isa naman ay namimili ng mga crafting materials para ma-renovate nila ang gusali. Sina Masato, Medi at Porta ay tumungo sa tindahan at habang binibili nila ang mga kinakailangang materyales nakasalubong nila ang maluwag ang bibig na batang babae na dumating din para mamili. Nang makita sila ibinunyag niya ang sikreto na pinadala ang mga assassin sa kanilang base dahil siya hindi lang niya mapipigilan ang kanyang bibig ngunit hindi nila siya kinukuha dahil overpowered si Mamako at ito ay isang bagay na kaya niyang hawakan mag-isa pa rin. Gayunpaman sinabi niya sa kanila na magsisisi sila kung minamaliit nila si Ribella. Pagkatapos ay biglang lumitaw si Wise gamit ang kanyang teleportation magic at ipinaalam sa kanila na si Mamako ay nasa isang masamang sitwasyon na ikinagulat nila. Agad na lumabas ng tindahan si Masato habang iniisip ang kanyang ina. Ini-teleport sila ni Wise pabalik sa base at sa pagbukas ng pinto sa gusali laking gulat nila nang makita ang ilang inutil na tindero na naka-hoodie na sinusubukang magbenta ng ball ang kristal kay Mamako. Iniisip ni Masato kung ito ba ang emergency na sinasabi ni Wise. Sinabi ng tindero kay Mamako na ang pagkuha ng ball ang kristal ay magpapasaya sa kanyang anak dahil ibibigay nito sa kanya ang dalawang tama na multi-target na armas. Nang marinig ito mabilis na sinubukan ni Mamako na magbayad ngunit nilapitan sila ni Masato at sinabihan ang kanyang ina na huwag mahulog sa malilim na deal na ito. Gayunpaman tinasa ni Porta ang ball ang kristal at biglang idineklara na ito ay isang malakas na bomba na maaaring sirain ang buong guild na ikinagulat nila. Nagsisimula silang magpanik nang magsimulang tumunog ang bola na nagpapakitang malapit na itong sumabog at habang iniisip nila kung ano ang gagawin inosenteng kinuha ni Mamako ang ticking bomb at sinimulang tapikin ito na parang sanggol. Nagulat silang lahat at pinayuhan siya na hindi niya dapat ginagawa iyon sa isang bomba ngunit tumugon siya na ito ay parang sanggol at baka ang tapik sa ulo nito ay magpapatahimik dito. Nagtataka si Masato kung paano naging hangal ang kanyang ina ngunit nagulat siya nang biglang naging mahinahon ang bomba at ipinaliwanag ni Porta na ito ay isa pang kasanayan na tinatawag na tapik sa ulo ng ina. Kasunod nito tumungo sila sa field para sabay na kumain at gustong pag-usapan ang nangyari sa assassin. Lumilitaw ang isang manti at sinabi sa kanila na dumating siya upang suriin pagkatapos maghintay na sumabog ang bomba at hindi ito nangyari. Sinubukan ni Mamako na kausapin siya na hayaan ang mga bata na kasama niya na bumalik sa kanilang mga ina ngunit natakot siya habang papalapit siya sa kanya at tumatakbo habang may kulokohang sinasabi sa kanila na ang susunod niyang mamamatay tao ay papunta na. Pagkatapos bigla silang nakarinig ng pagsabog mula sa kanilang base. Umuwi sila kaagad at nalaman na nasira ang isang bahagi ng gusali at habang isinasaalang-alang nila ang lawak ng pinsala lumitaw ang tatlong fiblim na pinamumunuan ni Pochi na nagsasabi sa kanila na nagtanim sila ng mga bomba kahit na 10 beses na mas malakas sa buong mundo. Pagkatapos ay sinabi nila na kung ayaw nilang makitang naglalagablab ang lungsod dapat silang pagsilbihan ni Mamako bilang isang kasambahay at gawin ang anumang hinihiling nila. Una hinihiling nila na siya ang magluto para sa kanila at gumawa siya ng napakasarap na pagkain na nagpapaisip sa kanila tungkol sa kanilang mga ina. Pagkatapos humiga si Pochi sa kama at hiniling na bigyan siya ni Mamako ng serbisyo sa kama na ginagawang hindi komportable si Masato. Gayunpaman sumang-ayon si Mamako ngunit sa kanyang pag-upo sa tabi niya sinimulan niyang tapikin ang tulala na nagpapaalala sa kanya kapag ang kanyang ina ay ginagawa ang parehong kapag siya ay nahihirapan sa pagtulog. Hindi nagtagal ay nakatulog na siya na ikinagulat ng mga sumama rin sila at hindi nagtagal ay nakatulog din. Paggising nila humihingi sila ng paumanhin sa kanilang gulo at nangako na aalisin ang lahat ng bomba sa paligid ng lungsod at pagkatapos ay sinabihan sila ni Mamako na umuwi at pagalingin ang kanilang mga ina. Kinabukasan bumisita sa base ang isang pares ng mga ina upang pahalagahan ang party sa pagpapauwi sa kanilang mga anak at nagboluntaryo silang sumali sa guild sa paglilinis ng Tower Dungeon. Sinundan ng mga ina ang party mamaya sa araw na iyon hanggang sa piitan ngunit kakaiba pa rin si Masato na ang guild ay puno ng matatandang ina na walang alam tungkol sa pakikipagsapalaran. Nais niyang sumali din ang 3 lalaki ngunit sinabi nila sa kanya na mayroon silang dapat asikasuhin. Samantala nakita ng isang manti ang guild at naisip na sila ay isang grupo lamang ng mga idiot na hindi niya karaniwang pinapahalagahan ngunit dahil kasama nila si Mamako nagpasya siyang maghanda ng mga bomba sa loob ng tore.
Gayunpaman nagkamali siyang natapakan ang isa sa mga bola at nahulog na agad na na-activate ang lahat ng mga bomba ngunit bago siya makagawa ng anumang lunas lahat sila ay sumabog sa kanyang hangal na mukha. Si Masato at ang kanyang koponan kasama ang isang grupo ng mga matandang fatso ay pumasok sa piitan at nagulat sila nang makita nilang may sumabog na bahagi. Kung paano nila inakyat ang mga durog na bato sa susunod na palapag hindi nila alam na may isang manti na nakapasok sa loob ng mga durog na bato. Nagawa niyang makaalis pagkaalis nila at agad na tumapak sa isang warp tile para mabilis na maihatid sa susunod na palapag sa unahan nila. Naghahanda siya ng bitag sa ika-21 palapag na magiging dahilan upang tamaan ng kidlat ang sinumang magtataas ng metal na sandata. Gayunpaman biglang lumitaw ang isang halimaw at sa hangarin na labanan ito itinaas ng kanyang hanggal na asno ang kanyang sandata ganap na nakakalimutan ang kanyang bitag para lamang agad na tamaan ng kidlat. Samantala sa ika-20 palapag ay napagod ang mag-ina kaya't napagpasyahan nilang magpahinga ng ilang sandali habang si Mamako ay naghahanda ng pagkain para sa kanila at pagkatapos kumain ay may biglang nahulog na manti sa hagdanan patungo sa kanilang sahig. Sinabi niya na nagtanong siya kung bakit sila mabagal na nagpapakita na siya ay nagtakda ng isang bitag para sa kanila at nataman nito habang naantala ang kanilang pagdating. Sinabi sa kanya ni Mamako na maraming gagawin ang ina na ikinagalit niya dahil hindi niya gustong marinig ang salitang iyon. Gayunpaman sinabi sa kanya ni Mamako na lilipat na sila sa sandaling matapos niyang hugasan ang mga plato na kanilang kinakain ngunit si Manti na ayaw maghintay ay agad na hinamon siya sa isang kompetisyon sa paglalaba. Malapit nang magsimula ang kompetisyon at ang isang Manti ay nagsimulang magmadali sa kanyang paglalaba upang ipakita sa kanya na hindi niya kailangan ng isang ina dahil magagawa niya ang lahat ng magagawa ng isang ina. Gayunpaman inilabas lamang ni Mamako ang kapangyarihan ng kanyang espada at naglalabas ito ng tubig na agad na naghuhugas ng lahat ng kanyang mga plato. Nagulat ang isang Manti at naisip na hindi ito patas ngunit pinangalanan ng mga hukom si Mamako bilang panalo na nagsasabing pinapayagan ang paggamit ng anumang paraan. Sa susunod na round kailangan nilang maglaban ng isang piraso ng tela at ang isang Manti ay pumunta muli sa karaniwang ruta ngunit nanalo muli si Mamako sa tulong ng kanyang espada na agad na gumana bilang isang washing machine. Nahihiya ang isang Manti at umalis na nagsasabi na hindi pa ito ang katapusan. Pagkalipas ng ilang oras ang party ay umabot sa 81 palapag at habang ginalugad nila ito nakakita sila ng warp tile at nagpasya silang tapakan ito na nagiging dahilan upang gumaan kaagad ang pakiramdam nila habang dinadala sila sa susunod na palapag. Nasisiyahan sila sa nakakapreskong pakiramdam na kaakibat nito ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Masato na halos hubot-hubad na siya at kailangan na lang niyang gamitin ang warp tile ng isa pang beses upang mawala ng plot armor. Nakikita rin niya ang iba na nakapanti at biglang sumulpot muli ang isang Manti ngunit nahihiya siya nang mapagtantong nakapanti lang din siya. Gayunpaman tinawag niya ang kanyang hukbo na naglalaman ng isang grupo ng mga halimaw at ang ilan sa mga ina ay agad na kinikilala sila bilang kanilang mga anak. Ibinunyag ng isang Manti na sinubukan ng isang guide ang iba laban sa kanya kaya binigyan niya sila ng mas angkop na hitsura sa pamamagitan ng pagpapalit sa kanila bilang mga hayop. Gayunpaman naghahanda si Masato na lumaban ngunit ang mga ina ay nagsimulang tumaya na hindi nila dapat saktan ang kanilang mga anak na sinang-ayunan ni Mamako. Ang isang Manti ay agad na nag-utos sa kanila na umatake ngunit ang kakilakilabot na hanay ng mga idiot ay nagsimulang umiyak para sa kanilang mga mommy na iniinis siya kaya't siya ay nag-activate ng isang kristal na agad na pinupuno ang mga ito ng galit para sa kanilang mga ina. Nang makita ito si Wise at Medhi ay nagbigay ng pinagsamang mga spelling na nagpapagana ng barikada sa kanilang paligid at pagkatapos ay lumapit si Mamako sa mga ina upang sabihin sa kanila na ito ay nangyayari dahil sa pakiramdam ng kalungkutan sa loob ng kanilang mga anak na lalaki patungo sa kanila. Sinabi niya na kailangan nilang tanggapin ang mga ito ng may pagmamahal at pagkatapos ay agad na buhayin ang isang kapangyarihan na nagsusuot ng proteksyon na baluti sa kanilang mga katawan upang matiis ang anumang pag-atake ng kanilang mga anak. Ang lahat ng mga ina ay nagpatuloy sa pagyakap sa kanilang mga anak sa kabila ng kanilang mabangis na pag-atake at lahat sila ay bumalik sa kanilang pangit na anyo ng tao. Kasunod nito ibinunyag ni Pochi na ang hiling ng isang Manti na maibigay pagkatapos malinisan ang piitan ay ang mabura ang lahat ng mga ina sa mundo na nakakabigla kay Masato. Agad na tumayo si Masato at ang iba pa para mapahinto nila ang isang Manti bago niya maisakatuparan ang kanyang hiling ngunit habang papalapit sila sa huling palapag nahulog sila sa isang bitag na naging dahilan upang itapon sila sa iba't ibang bahagi ng piitan hiwalay sa isa't isa.
Samantala habang sinusubukang hanapin ni Masato ang labasan nakita niya ang kanyang ina na sinubukang akitin siya palayo ngunit natuklasan niya na ito ay isang bitag at nagpatuloy sa paglalakad. Nagsisimula siyang makakita ng higit pang mga representasyon ng kanyang ina na tumatawag ngunit hindi niya ito sinasagot. Gayunpaman hindi nagtagal ay lumingon siya at nakita ang ilang nakakatakot na hitsura ng mga bersyon ng kanyang ina na nakakatakot sa kanya ngunit ang tunay na Mamako ay dumating upang iligtas siya sa tamang oras. Malapit na silang muling sumama sa iba na nagbabahagi rin na mayroon silang katulad na karanasan. Nakarating sila sa huling palapag at laking gulat nila nang matuklasan na ang isang manti ay natalo ng mag-isa sa huling amo. Sinimulan niya silang salakayin at sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap na kontrahin ang kanyang paglipat na daig niya ang mga ito itinulak sila sa pader. Agad na tinawag ni Medhi ang isang Grim Reaper ngunit habang sinusubukan nitong atakihin ang isang manti bigla itong huminto at lumingon pabalik sa kanila na nahahati sa apat. Gayunpaman iniiwasan nila si Masato at ang kanyang ina at ang walang buhay na si Medhi at si Wise kaagad na ikinagulat ni Masato na nagtataka kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ni Port na ang mga sandata ni Wise at Medhi ay walang panlaban-laban sa mga epekto ng katayuan kaya mabilis siyang pumunta upang buhayin ang mga ito. Samantala habang sinusubukan ni Mamako na atakehin ang isang manti huminto si Masato at humakbang pasulong. Gayunpaman nagsimulang sabihin sa kanya ng isang manti na ang kanyang ina ang dahilan kung bakit hindi niya nasisiyahan ang kanyang pakikipagsapalaran gaya ng gusto niya at kung wala siya magkakaroon siya ng kalayaan na gawin ang anumang gusto niya na parang hindi siya makapagsalita at isinasaalang-alang niya ito. Inakusahan niya si Mamako na may pananagutan sa pagkabigo ng kanyang anak ngunit pinutol ni Masato at sinabi na kahit na ang lahat ng iyon ay maaaring totoo dahil hindi niya inaasahan na magpapatuloy sa pakikipagsapalaran kasama ang kanyang ina at lahat ng iyon na kung minsan ay nagagalit sa kanya. Iniisip niya na baka ito ang ibig sabihin ng pakikipagsapalaran tulad at kaya hindi niya kasama ang kanyang ina. Ipinagmamalaki nito si Mamako at pagkatapos ay tinanong niya si Masato kung maaari siyang magkaroon ng ilang mga salita sa isang manti kung saan siya ay sumang-ayon ngunit sinabi sa kanya na huwag masyadong magnakaw ng spotlight sa pagkakataong ito. Lumapit siya at sinabing galit siya at papagalitin siya para sa lahat ng ito ngunit iniisip ng isang manti na isa lang ito sa kanyang mga kalokohan. Gayunpaman na-activate ni Mamako ang isang skill na tinatawag na Mother Says No ang ultimate explosion of maternal love na nagpakawala ng napakalaking liwanag sa kanya na nagdulot ng kanyang sakit. Samantala nalungkot si Masato na ninanakaw na naman ng kanyang ina ang spotlight. Nagulat ang isang manti na hindi niya napigilan ang kanyang pag-atake ngunit sinagot ni Mamako na ito ay isang pasaway lamang. Ang isang manti nang makitang hindi niya kayang hawakan si Mamako ay agad na tumakbo papunta sa wish room ngunit bago niya magawa ang kanyang hiling na hawakan siya ng mapanghimasok na pag-iisip ng ating hangal na MC at nagkamali siyang humingi ng isang kahon ng mga itlog. Kasunod nito ang isang manti ay nakakaramdam ng kakilakilabot na hindi niya naabot ang kanyang plano at umalis habang iniisip ni Masato na ang kanyang pag-iral ay ang pinakamalaking pagkakamali sa kasaysayan ng anime. Kinagabihan isang manti ang nagtungo sa labas ng lungsod at nagpaplanong makipag-usap sa iba pa niyang mga fiend para matalo nila si Mamako. Kinabukasan ipinakita sa kanila ni Shiraze ang isang maitim na bato na nakuha niya mula sa isang manti na agad na kinilala ni Medhi na katulad ng nasa tauhan ng kanyang ina. Sinabi sa kanila ni Shiraze na iimbestigahan niya ito at bibigyan sila ng bagong pakikipagsapalaran upang talunin ang apat na fiend ng rebelding grupong rebele. Kasunod nito lahat sila ay umalis sa lungsod sa kanilang bagong pakikipagsapalaran.